Ay, magandang gabi ho mga boss. Ay, nako, vlog na naman. Tama na pa isa-isa. Baka bukas, sakali, baka dalawa. Pag-usapan nun natin to si Ping Lacson. Ha? Mukhang gustong bumitaw sa Blue Ribbon Committee niya, yung kanyang, leadership. Pro Tempore, Senator Panfilo Lacson. Magandang umaga po, Senator, and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Good morning, sir. Magandang umaga. Nimpa, Bibigyan na ho tayo reaction dito ng mga friend. magandang umaga sa atin lahat. Ayan, salamat po sa pagpapaunlak kahit po boses parang may abot sipon si Senator. Opo. Senator, ito po, kagad-agad yung tungkol po sa investigasyon ninyo sa mga maanumalyang flood control projects. May mga nagtatanong po, bakit ho walang hearing nitong nakarang isang linggo at canceled ito pong supposedly ay nakaschedule po na hearing sa Wednesday, sir? Okay, noong Friday, tumawag kasi nag-text si Senator JV Ercito, no? Nakikiusap siya kung pwedeng matawag sa pagdinig yung Regional Director ng 4B na may Meropa, Pakanan. So sabi ko, sige, mag-schedule tayo. Kaya lang, chinek ko na rin para ma-maximize yung diskusyon. Chinek ko na rin yung opisina ng Executive Judge ng Manila kasi nagsasagawa ng investigation. Katunayan, pinadala ko yung mga specimen signature ni Atty. Spera. Kasi sumulat siya sa Blue Ribbon, so meron kaming standard signature niya. At kailangan niya para ipabusisi sa NBI, no, sa handwriting expert. Nasa gano'n, malaman ko sino sa kanila ni Gutesa nagsasabi ng totoo. At the same time, pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available, at yung sa Executive Judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Spera, kaya mga kulang daw isang linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. So having said that, Sa totoo lang mga friend, paano mga tell all? Kasuhan nyo na! Ano ba ang gusto yung tell all? Kasuhan nyo na! Tama. Ewan ko. Ako tansya ko mga friend. Sa mga amoy. tumawag pa si Senate President Soto, sabi niya, may mga kasama niya ata kami na wala na dito sa Metro Manila dahil nga nag-suspend yung session. At pangalawa, merong pakiusap din si Senator Sherwin Gatchalian na kung pwedeng ma-prioritize yung budget deliberation, budget hearing sa committee. Dahil nga pagkatapos ng break namin, isa-submit na itatransmitan ng House yung tinatawag na House Gab. Opo. So may conflict pa rin sa Commission on Appointments kasi meron kaming pagdinig sa Wednesday. So yun ang mga sabi ko, sige, di postpone na lang muna natin, cancel na muna natin. Tingnan natin kailan magluluwag at doon tayo tumawag ng pagdinig. So ang status po ngayon ay suspended, sir, ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Suspended pa rin kasi suspended naman yun nung nakaraang pagdinig . So nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang para sa susunod na pagdinig. Katunayan, nakaready na nga yung subject to my approval, yung guest list, no? Tentative. Sa totoo lang mga friend, kawawa ako sa Mandila ko dito sa Senado na to Kasama doon si dating Speaker Romualdez na ang usapan namin ni Senate President, sa halip na imbitahin diretso, ipapadala yung request kay Speaker Faustino de Pip at yung kay dating Congressman Saldico, ipapadala yung invitation sa kanyang bahay. Kasi yung po yung nagiging insinuation, Senator Lacson, na ang palibasa na banggit na si Romualdez at tigil yung investigasyon. Iyan ang mga binabanat ng mga ilang netizens, lalo yung mga bashers. Ganito lang yan. Alam nyo, lahat ng chairpersons, lahat ng komite sa Senado o sa Houseman, we serve at the pleasure of our peers. Kasi elected kami ng aming mga peers, particular now, primarily, ng members na majority bloc. So, may mga, sabihin na natin, may mga disappointment na ina-express yung aking mga kasamahan sa Senado. Narinig natin si Senator JV, Senator Sherwin, ganoon din, nakapag-express ng kanilang sentimiento. Now, sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi. Sentimiento for what? No?
Bakit sila nagkakaroon ng sentimiento? Tuloy natin. Bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, at the pleasure of the President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, at not even at the pleasure of the public. Apo. I serve at the pleasure of my peers, no? At kung nagkukulang na ng pagtitiwala yung aking mga kasamahan, yung especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, maybe yun na, naisip ko na rin. Tanong, anong pagkukulang mo sa iyong mga kasamahan? At hindi sila nasasatisfy sa ginagawa mo? Ha? Anong klase Senado to mga friend? Para lang nagpapalit ng brief eh. Halos buwan-buwan nagpapalit ng Senate President. Gano'n. Namumuro rin daw si Soto na matanggal din eh. Dahil ipapalit daw ito si Cayetano. Puta. So maybe stepping down is an option. Oh. Sir, kino-consider niyo po yan? Ngayon? Yes, dahil nga sa mga naririnig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, isa sa mga konsiderasyon ko mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at tumanap sila na ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung kayo... Putik yan ang mga friend. Matapos kang Mr. Expose dyan na kung ano-ano sinabi mo dyan ng mga corrupt, ng mga sino mga corrupt. Tapos, hindi kontento yung mga kasamahan. Bakit? Komo sila ay nasasabit sa mga expose mo, ganun ba? Eto mga friend, no? Matapos, ang ganda na ng bulusok nito si Ping Lacson nato eh, oo. Maganda, marami siyang ini-expose na kung ano-anong insertion, whatsoever, bilyon-bilyon, maganda talagang ang ganda ng dating. Biglang pagdating ng butuhan, akalain mo sumama ro sa 15 ugok na bumoto na ma-house arrest na lang si Duterte. Ngayon, eto, hindi raw satisfy yung kanyang mga kasamahan, kaya siya aalis na lang. Bakit hindi satisfy? At may marahaba pa ito eh. Sakit na ulo. Ibang ko na yan, nung dati nga, because nga dito sa mga bagong mga developments, na naririnig ko yung mga statements ng aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority bloc. Pero, sige, isa. sorry, kung kayo po ang tatanungin, sa palagay nyo ba, hindi nyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi nito mga nakalipas na Magandang tanong. Diba? Na-handle naman niya mabuti. Para sa akin, maraming bumilib. Dahil ang galing ng mga upak niya. Di ba? Hindi na bumilib. Bigla sumama ro sa 15 ugok na gusto i-house arrest na lang si Duterte. aminin po natin, ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. At saka mas gumanda yung takbo. May mga observation na mas gumanda po yung takbo ng ako, investigation. personally, medyo nagulat ako na may ganun. Totoo yun. Oo. Gumanda yung takbo ng Senado. Nung pinalitan niya si Marco Beta. Tapos ngayon may sinasabi yung mga Duterte block hindi sila nasisiyan Ano, sasama ka na sa kanila, ganun. Ewan ko sa'yo. Wala. Kung ako tatanungin, siyempre sasabihin ko, maayos ang aking pag-handle. Dangan nga lang, lagi may gumugulo. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig. Sino nga yung gumugulo sa'yo? Bakit ka nagpapa-apekto sa gumugulo sa'yo? Alam mo pala tama yung ginagawa mo. High blood na ako sa'yo. Pagkatapos ng court order, meron na agad ng gugulo. So doon nagkakaroon ng perception na hindi maganda yung pag-handle. Pero bakit hindi nyo disiplinahin yan? Wala ka bang power para disiplinahin yung gumugulo sa'yo? O, di ba? Kung alam mo tama ka tapos ginugulo ka, puta, laban na Nakamata sa'yo yung taong bayan Ping Maraming bumilib sa'yo. Tapos ngayon, kung mo ginugulo ka ng mga nasasabit sa mga ini-expose mo alis na lang ako. Parang ganon. And I honestly think na maayos yung aking pag-handle. Pero sabi ko nga, nagsisilbi naman ako bilang chairman at the pleasure of my people. Maraming bumilib sa'yo. Sa totoo lang, maliban na nung bumoto ka ng yes, sumama ko sa 15 ungas. Yun lang yun. Doon lang medyo, bakit? Tuloy.
Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan ay dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamaan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga Paliwanag mo sa tao na hindi yan ang ano mo. Yung mga kasamahan mong sinasabi mo na natatamaan yung investigasyon mo. Kung hindi naman totoo, di pagtanggol na yung sarili nila. Meron ba silang dapat ikagalit? Wala. Komo sila na ano gusto mangyari ng mga kasamahan mo? Sama-sama na kayo. Wala. arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan sa mayorya, gano'n na nga ang tinutumbok na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings, sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee? Opo, pero nakausap niyo na po si Senate President Soto regarding po dyan. Hindi bakit ka bababa? Kung alam mong tama ka, parang sinabi mo, sumunod ka doon sa mga kasamahan mong may katok. Dahil sa sila tinatamaan ng investigasyon, sila Chis Escudero. Ayun gagawin mo, kakampi ka na sa kanila, ganun. Taong bayan talaga mga friend. Tama sabi. Bantayan daw, sabi ni Atty. Enzo, bantayan daw natin yung Senado. Paano ba bantayan yan? Iikutan mo yung Senado? Wala yan, ang kakapal ng mukha niyan. Mag-iisigaw kayo dyan. Pero, kung yan, parang gagawing palayasin siya. Tayo, taong bayan nagpapasweldo dyan . Tsaka yan, binoto yan para magsilbi sa bayan, hindi kay Duterte. Ngayon, ang ginagawa nila, nagnanakaw sila sa kaban ng bayan. Hindi basta nakaw malaki. May mga ebidensya. Kung hindi pagtanggol ng sarili nila, bakit pahihintuin ka nila sa pag-iimbestiga mo at payag ka naman huminto ka? Sabi nga ni PBBM, di ba? Tamaan ako sa'yo, tamaan. Walang ka makamag-anak. Ewan ko sa'yo, Ping. Hindi ako bumilib dyan. PMAyer ka pa naman. Sa usapin na yan. Hindi pa. Nagka-craft ako actually ng letter papunta sa kanya, pero ito kailangan i-manifest sa floor. So magpe-plenary session naman kami bago matapos yung ito bago mag-recess. So palagay ko doon ko dapat ihayag ito. Pero yun nga, dahil nga sa aking pananaw, dahil nga sa aking mga naririnig na mga pahiwatig na aking mga kasama, hindi naman ako ganong kamanhid o hindi rin ako ganong kasidye ang kagustuhan na maging chairman ng... Ba't mo ba tinanggap yan? Ba't ka nag-i-expose pa dyan? Balat sibuyas ka pala pag inano ka ng mga kasamaan mo alis na ako. Ayaw nyo sa akin ganon. Para anong klase? Blue Ribbon Committee. Maybe sa kanilang pananaw, merong mas magandang pwede mag-handle, di iwanan ko sa kanila yon. Senator, ito po, total nabanggit po ninyo. Kung may malasakit ka talaga sa bayan, Ping, hindi mo intindihin yung sinasabi ng iyong mga kasamahan na yan. Kasi kaya lang nagagalit yan. Nasasabit sila Kung para ka sa bayan kung ngayon, kung para ka rin dyan sa kasamahan mo dyan, wala rin. Sino papalit sa'yo? Mabuti ko si Francis Kiko Pangilinan o si Senador Risa Ontiveros kung ipapalit sa'yo yung isa sa 15 bumoto na House RC Digong, puta na wala nang yan, Senado na yan. Hindi ko alam paano yan, kung paano buwagin yan. Martial do talaga dapat yan sa totoo lang. Ay nako, His Excellency Ferdinand Marcos Sr., pumasok ka sa katawan ng iyong anak.
Yan, si Senator Chis Escudero po, noong tumayo sa plenaryo nung nakaraang linggo, sabi niya, ito pong takbo ng investigasyon ay batay sa script ni Congressman Romualdez. Romualdez. Oo. Kasi Kaya pag sinasabi ni Escudero, batay sa script ni Romualdez, tanga. Tanga talaga. Anong batay sa script ni Romualdez? Di ba tinuro ka nung nagbigay siya ng 30 milyon, inamin mo naman, tapos nabuksan na lahat yung kung paano niyayari yung kaba ng bayan. Anong script ni Romualdez? Anong pakialam ni Romualdez? Si Romualdez meron siyang kasong dapat harapin kung sakasakali mang meron. Oh, na malamang naman sa meron. Oh, di ba? Walang pakialam si Escudero sa kaso ni Escudero nitong si Romualdez at saka ni Jaime ko. Dahil turo ka ng turo, ikaw nga isa ka nga sa nagnanakaw mga senador ang tinitira sila ng mga nagboto against the impeachment ng Vice President at yung basically script daw po ito ni Congressman Romualdez. Kayo po yung namumuno doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. So ano po ang inyong tugon dito, sir? Yun ang nga yung sinasabi ko, no? False narrative yon, pero mukhang yun ang pumasok na rin sa isipan ng O di false narrative pala eh. Alam mo, di paglaban mo yung posisyon mo, bakit ka bababa? Ba't ka susunod to sa wrong narrative? Oh, wala talaga. Kawawa to. Wala mang, eto yung ginagawa investigasyon na ito sa Senado. Wala akong kapupuntahan to. Sana mali ako. Pero yan ang yun. Mantakin mo, ang namumuro daw kung sakasakaling sisibaki dapat taong bayan gumalaw. Di ba hindi nyo ba kaya yung lumabas kayo sa karsada at tao na ang magsasalita kung sino ang dapat na maging Senate President dyan sa Senado? Upo mo si Cayetano, iupo mo Senate President at ng putang ina din nagka-leche-leche lahat yan. Kawawa talaga itong Pilipinas ito, mga friend. Ewan ko. iba kong mga kasamahan sa mayorya. So, rightly or wrongly, kung gano'n, Right or wrongly, sinasabi mo. Doon ka sa right, hindi sa wrongly. Right or wrongly ka ng right or wrongly. Anong klase ka, senador? Right or wrongly? ng kanilang pananaw, wala rin ako magagawa. Oo, Hindi naman natin madidiktahan kung ano yung perception na sinusundan nila. Sir, kasama din po Hindi mo madidiktahan. Ngayon, ikaw ang magpapadikta. Ganun ba? Doon sa perception na pinaglalaban nila, hindi mo na ipaglalaban yung perception mo. Na tama ka, alam mo. Lahat. ba sa inyong consideration sa pag-iisip ninyo na magbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee yung sinabi ni Senator J.V. Ejercito na hinanakit po ng ilang mga senador sa majority block, nasa 4 or 5 daw po sila na nagbalak umalis sa majority block dahil dun sa nabanggit po ninyo na may 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget at lahat halos ng mga senador ay nagpasok. Ang kinasasama po ng loob ay parang you are burning the house down daw, parang burning the house down, nalilingatan na ang tunay na pinag-ugatan ng problema ay Kamara. Parang napupunta po sa Senate. Di burning the house down. Utang na di, kayo magsama-sama kayo mga senador na ipaliwanag sa tao na hindi, puta kung ganyan kayo, anong putang na, kayo sumusunog sa Anyway, matagal na sunog Magmula pa rin sa Fort Worth, ni Chis Escudero, sunog na talaga yan. Tapos sinunog pa ulit itong 15 gago na pumapayag sila na house arrest na lang si Duterte. Doon pa sa Davao. Ang focus. Actually, nag-usap kami ni Senator JB at sinabi niya na yung kanyang pahayag na yon nangyari bago kami mag-caucus, yung majority caucus, na kung saan pinuluanag ko naman sa kanila kung ano yung overarching reason kung bakit ko binanggit yon. Hindi para patungkulan, hindi para ibagsak
yung aking mga kasamahan, kundi para magising lang kami sa katotohanan na galit na talaga rin yung mga tao at magunos dili na kami doon sa napakalalaking mga insertions. Ano? Hindi ko naman sinabing yung insertion illegal or improper. Kasi ang insertion amendments yan, piniliwanag na rin yan ni Senate President Soto doon sa kanyang manifestation nung after ng aming majority caucus. At ganoon din naman ang aking pahayag. Walang masama sa amendments. Kung nagkaroon tayo ng amendments, hindi na... Oh, sinabi niya, walang masama sa amendments, walang masama sa insertion. Oh. Ano, bakit nagiging masama? Bakit nagiging masama? Sasabihin niya rin yan kung bakit nagiging masama at nagiging illegal. masamahin. Ang masama, Yan. kung Ang sa masama. amendments mo ba, naglagay ka ng proyekto, mga infrastructure project, flood control man o hindi, pagkatapos nakialam ka sa implementasyon at Favoring gumawa ka ng your- komisyon. Yun ang illegal. Yun ang talagang hindi karapat-dapat. Pero lahat kami nag-i-introduce ng amendment. Ako nga, sinabi ko rin sa kanila, Oh, yun na, tapos na. Mahaba pa 'to eh, mga friend. Yun na. Hindi illegal, hindi pag masama daw kung ganito na ganito. So yung nagagalit sa simple lang dahil sila ay gumawa sila ng illegal doon sa insertion na sinasabi mo na amendments na hindi naman masama. Oh, di ba? Mga friend na. yun, nung after nung aming majority caucus. At ganoon din naman ang aking pahayag. Walang masama sa amendments. Kung nagkaroon tayo ng amendments, hindi naman masamahin. Ang masama, Oh, walang masama. Ang masama, ano? kung sa amendments mo ba, naglagay ka ng proyekto, mga infrastructure project, flood control man o hindi, pagkatapos nakialam ka sa implementasyon at Favoring gumawa ka ng your- komisyon. Yun ang illegal. Yun ang talagang hindi karapat-dapat. Oh, yun siguro ang ginawa nila Chis Escudero, yung mga nagagalit sa iyo ng mga senador na sinasabi mo na ng mga senador na nagtatampo sa iyo dahil sila sabit. Yun lang yun. Masama amoy ko dito, mga friend. Oo, masama amoy ko dito. Sa Senado na to. Oo. Masama. Hindi kaya, nagka, ka na makialam dyan, laka ng tain dyan eh. Punta lang, pag kami di ba? Kaya, you scratch my back and I scratch your back. Ganun lang yun, di ba? Huwag mo kaming inaano, nga galit mo kami, di ba? No, magkulab na tayo, mga friend. Ito, vlog ni Atty. Enzo. Maghanda, palibutan ang Senado, sabi niya. Maski palibutan yung Senado na yan. Dapat yan, dukutin nyo na yung mga senador dyan at ilabas nyo at palayasin yung ganun. Hindi palibutan mo na palibutan yung Senado na yan, kakapal ng mukha niyan. Ganda pa naman ng pasok nito si Ping Lacson, no? Ganito, merong nakaw, milyon. Biglang pagdating ng butuan, boto siya, kasama siya ng 15. House arrest na lang si Digong. Humanitarian. Ano ba yan? Tapos ngayon, kung mo galit sa'yo yung mga tao ni Digong, ayos na lang ako. Bahala na kayo kung mas magaling kayo sa akin. Puta ano, bakit? Ano? Talat ni Baya, shout out. Kunti lang po itong nag-comment. Anyway. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Totoo lahat sinasabi ni Trillanes kasi katanga-tanga talaga kung bakit pinapalabas nila na nawalan daw ng malay si Digong. Baka jakul ka naman ng jakul, Digong. Tanda-tanda mo ni. Wow ha, halata naman palabas lang ng mga anak ni Digong yan para mga naman maawa ang mga tao sa lagay ni Digong. Ganun talaga. Doon tagal ng yan, gaga. Sabi kasi unang kita ko pala sa pagmumukha niya nung kampanya presidente, kako puta yan to. Gunggong ito. Tama. Ito, nanalo. Nakakalain ito sila. David Ali Mendoza. Kasi po, pamilya ng mga sinungaling yung mga dutae, mga mambubudol po. Ha? Mismo yung anak niyang may sayad ang nagsabi na lahat daw po ng tao sa mundo ay sinungaling. Yung nasabi daw, umiikot pa yung mata. Elizabeth Iscare, ito. Totoo sinasabi niyo, Sir Rox, na isang makaduterte ay isang demonyo din. Yun, totoo naman. Kasi para sa ayunan mo, ginagawa ni Digong na isang demonyo, ganun ka din, di ba? Yun nga. At malamang may tinatago itong sikreto. At nakinabang din niyang si Magalong sa pangungupit sang pondo sa bayan. Di ba, Sir Rox?
Kaya ako mismo, bibilib sa magalong na yan. At kaduda-duda talaga. Oh, pares tayo. Michael Edwin, Mike, shout out. Sabi ni Librado, blessed Saturday morning, Karox, and all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Okay, Doki, kahit mix-mix yung topic, huwag kalilimutan isama si Sister Grace Chingsay. Gusto ko na talaga, bukas siguro, pag nakasingit ako, okay ba? Grace Chingsay ka? Oo. Kami AJ, Karox, dapat tanggapin, ikulong si Duterte sa Saudi Arabia. Matutulog yan sa lupa. Dapat. 3J po. Alam mo, meron naman pwedeng umampon kay Gong Di. Tulad ng Russia, North Korea, China, kaso nga lang, di sila member ng ICC. Yun lang yun. David Allen Mendoza ulit, oh. Good evening po, Karox. Mabuti lang po at meron tayong isang Senator Trillanes para may kontrapelo kay Digong. Oo, totoo. Pero ayaw pwesto na yung bongbong, eh. Kaya lahat nila ito. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless ka lahat. Ted, shout out, ha. Masasabi ko, Karoke, ang gulo ng mga Pilipino ngayon, mga nakakahiya una, ang mga DDS dahil sa labas ng ICC ay nag-aaway-away noon sa humba. Ngayon naman, ay sa pera daw. Laging sangkot si Roque sa gulo. Sa Senado, magkakaroon ng kudita. Gusto ng DDS na isenador. Ipo ang baliw na si Alan Cayetano, kapatid si Senador Tito Soto. Ang baliw na si Tunying naman ay nagpalabas ng balita para pababain ng pagkatao ni Senador Risa. Si Risa Ontiveros daw ay may insertion sa budget. May nagtatanong kung sino daw ang nasa likod nito. Palagay ko ay si Baboy Marcoleta. Gusto niyang maging baboy din ang 24 senators. Di ka magtatagumpay, Marcoleta, baho ng mukha mo. Ewan ko. Kaya mga Pilipino naman, pero wala ka eh, maski na bumoto ka ng gusto mo eh. Yung makinaya rin ang nagsasalita eh. Shirley J. Sir. Tama, Senator Trillanes, budol-budol, sinungaling, madrama, lahat nasa kanila na. Nang lolo ko ng mga alagad nila. Sila naman ang naglolokohan. Sana balang araw maging presidente ng Pilipinas si Senator Antonio Trillanes III. Eh, sana nga. Jun Lagon, Pastor, shout out, ha. Shirley, Diyos mio, si Cayetano gusto maging Senate President, wag naman sana. Butuhan nga eh. Numbers game, o, di ba? O, daming tanga. Yung lang limang bumoto na, yun na, panalo na, di ba? Yung bumoto na House RC Digong, o, panalo na siya, O, yun lang yan, gano'n kadali. Oo. Kaya ewan ko, walang magawa si His Excellency dito. Oo. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo, mga friend. Analisa Apolinar, shout out. Sumasahing papawid, impong basyang pintelil po, bumabati ng may ngiti po sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors na Great. Basta ako po, Sir Rox, ang masasabi ko lang po, kailangan po ang ating simuning magpakaayos at mag-isip-isip po siya ng tama bago po mahuli ang lahat, Sir Rox. Sa mga nagaganap po ngayon, masyado po siyang malambot at wala pong tikas sa panindigan para po siya katakutan bilang pinuno, yun nga, kaya ganyan na lang po siya tratuhin ng mga kontrabulating mga ulupong, Sir Rox. Kung ako sa'yo, boy ngiwe, ano ba talaga? Lalabang ka ba talaga o babawi? Di na magtatagal at ikaw po magiging isa ka na lang sa kasaysayan na maisusulat po sa ating libro. Kung ako sa'yo, Sir Muning, wala na pong dapat patumpik-tumpik at aksyon di pataranta. At gulpi-di-gulat po dapat naglipa na po ang puro masasamang elemento at handa ka na pong iwas-iwas anytime nang walang kahit anong babala para po sa iyo. Mga taong bayan ay umaasa po sa iyo. Sa iyong kakayahan at kapangyarihan, pero mukhang ikaw po ay walang balak gumising sa katotohanan. Isurrender mo na lang po ang bataan at hayaan mo na lang po yung mga may utak, may tapang ang mamuno. Ngayon, kung gusto mo naman po ng tayong lahat mag-ala maruya na lang,
mag-alamaruya na lang ang itsura. Ipinapayo ko pong ipasa mo na po ang mahiwagang bola kay Sir Bonjing at nang tayo pong lahat tuluyan ng magkalagas-lagas. Kauna. Chupista Bunaaw, shout out. Good morning po, kuya. Samalo po sa buhay. Sa mga ka-warriors. Tama si Tia Deli. Mahusay manghula si Kuya Rox. Sana di na makatakbo si Inday Lustay. Kasi baka nga yari na ang kamada. Pag nagkataon, wag naman po habang buhay na magdurusa si Juan de la Cruz. God save us. Totoo yan, Chupista. Ha? Pag ito, hindi niya na... Yan. Diyos ko. Kagilakilabot, putang ina. Chupista Bunaaw nito. Nakikisa ako sa iyo, Jopil, na sana tipunin ni Senator Trillanes ang mga kasundaluhan para umayos na ang Pilipinas. Trillanes, please po, take over muna ang bansang Pilipinas. Saan ni Trillanes to kayo? Baka ngayon pwede. Kasi walang mapili ang tao eh. Sa totoo lang, paulit-ulit ako. Kung hindi lang si Sara Duterte, pag napatalsik si PBBM, si Sara Duterte papalit. Talsik na matagal yan. Kaso saan ka pupunta? Doon sa... Kumbaga sa ano eh, nandito ka sa signal number 1 na Bagyo. Iuupo mo yung puta na signal number 5. Di ka leche-leche. Tingnan nyo. Chupista ulit oh. Ano ba yan? Bakit DDS na naman ang ipinalit mo dyan kay Magalong? Marami naman dyan na si Heidi Mendoza, Atty. Puno, Luke Espiritu, Kiminares. Bakit may tinatago ka rin po ba? Nagtatanong lang po, kuya. Sayang di daw pwede i-appoint ni PBBM Trillanes kasi may 1 year ban pa po. May 1 year po ban pa po pala dahil tumakbo si Trillanes na mayroong Caloocan. Marami pa namang panahon eh. Ha? Chupista Bunaaw. Sana saniban ni Marcos Sr. si BBM para tapusin ni Bongbong ang mga korap na yan. Labang hindi na ba pwede mag-advise to si ano? Dahil pa yan. Romeo Calusa. Hindi ko nababalitaan si Enrile. Mukhang buhay pa ba? Good PM, Karox. Talagang itong si Duterte gustong mambudol ng tao. Buti na lang nabuko ni Trillanes at itong si Robin, papatawag daw si Trillanes para ipaimbestigahan daw. Naku, Ruben, umayos ka. Ganyan ba talaga ang utak mong nana? Sarap mong sunugin, animal ka. Pinatulan niya Atty. Claire Castro, si Kimo. Ang ganda ng pagkakaan niya eh. Talagang, naku. Napakatanga eh. Gusto ko rin i-vlog, kaso magagalit naman sabihin nyo, pinapatulak pa yung bobo. Baliw na nga eh. Romeo Calusa, buti na lang. Nandyan yung nanay ni Sara. Okay naman si Digong, malakas and very active daw. Kaya si Baklang Roque, nakasimangot, halos agawin ni Roque yung mic kay Mrs. Semerman. Buti pa Roque, umuwi ka na lang. Huwag mo nang hintayin na shoot to kill para sa'yo. PJCO po. Xerox, sobra talagang daming mga issue dyan. Nakaka-stress na talaga. Biro mo, according to JBR ito, he is thinking of jump ship para lang sumama sa kampo nila Digong. Kasi daw, hindi daw pinoproteksyonan ng kapwa nila senador ang iniimbestigahan kasi ang mga senador na sangkot sa ayos ng flood control fund. Kundi ba naman isa't kalahating buhong itong JB, gusto niyang proteksyonan ang mga tiwaling senador para lang maging intact ang Senado. What in the world? Ganun nga. At totoo lang, 3J Hope, ha? Ito mga ka-warriors. Itong Pilipinas, itong Senado na to, putang ina to, lahat ng nanonood dito sa buong mundo, putang ina, walang sinasabi kung anong klaseng Senado yan. Sigurado ganun yan. Puro siraulo ang nandiyan dyan. Mantakin mo, dami problema ng bayan, ak ng putang ina, nagbutuhan yung mga gago, na i-house arrest na lang si Digong. Di ba naman mga sinto-sinto? Ang ina. 3J Show po dito. The leadership of Tito Sen is actually good. Kasi sabi ni Tito Sen at Lacson,
Wala silang sasantuhin kahit kapwa ba nila senador kung involved sila sa katiwalian. O kaso nga, ito na nga ito eh. Ito na yung vlog ko, 3J Shop eh. Mukhang wala na. Ano kaya nangyari? Nagkaayusan ba dyan? Ha? Hindi ba maganda ang pamalakan ni Tilsen? Pero ang gusto ni JB, maduming mga senador ay ipagtanggol alang-alang sa pera. What does it tell you, Xerox? They are all in cahoots. Oh, galing mo talaga. Ha? Huwag nauna yung sagot mo dito sa vlog ko. Tao. Xerox, just to let you know, yung isa mong ads, 51 minutes ang tagal. Hindi ko na tinapos. Hindi ko alam. 3J Shop ulit. Xerox, dapat isampahan ng sedition itong si Barsaga. Bakit pinabayaan ng Kongreso na ito umusal ng ganyan? Di siya pinapatulan kasi sabi may diferensya sa pag-iisip. Eh kung ganun dapat, tanggalin na siya sa pagiging kongresista. Lampas-lampasan na siya sa sobrang pagkaewan. Wala bang tumututok dito? Pwede naman siyang patulan in a legal way. Nakakasira na siya ng Kongreso. Alam niya itong mga ganitong tao, no? Dapat ito hindi na kinakausap, hindi pinapansin. Kadirihan ng mga kapwa niya, mga kongresista. Ganun. Yung bang papalapit pa lang sa kanila lalayo na sila para bang may taing mabaho. Tignan mo, baka mag-resign na kusa yan. Di ba? Wala, pinababayaan lang, magbabandera yan. Tapos tatawagin pa nilang honorable, kung di ba masantabukal ding. Tangin na kayo. Maril Pabianak, shout out ha. Adoracion Di Maranan, Prenami Bingson, Dolor Garcia, shout out. Ay nako, ano ba takbo ng isip ng mga senador na ito, especially Kimo? Imagine, sa dami ng problema ng bansa, paiimbestiga si Trillanes, hindi na nakakatuwa ang pakiramdam. Galit at inis na talaga maramdaman ang taong bayan. Tapos Cayetano, planong ipalit naman sa Senate President. Ano pa magandang magagawa nila sa kanyang kapag di gusto tinatakbo ng investigasyon, kudita fortuit? Ay nako, para silang bato na panggulong-gulong na di man makapitan ng lumot. Yun nga. Bong Tupa, shout out ha. Walang mangyayari kung si Cayetano, SP at si Marcoleta ang Blue Ribbon. Lubog na tayo sa baha. Bagsak ang Pilipinas. Yun na talaga mangyayari. Mary Lebron, shout out. Good evening, Xerox. No skipping ads. Salamat. Ramon Valencia, good morning night, mga Karaoke Warriors. Bossing si Senator Trillanes at General Torre ang dapat kindly kinuha ni BBM para maligtas siya sa kuko ng mga kadiliman. Totoo yun. Ewan ko dito kay ano to. PBBM na ito. Ay, mission accomplished mga boss ha. Diyan, di mga ako may pre, shout out. Brother Elias Icho, shout out ha. Anak, aboy, paraiso. Huwag kang naglalalabas. Hawig ka ni Saldi ko. God bless. Good night.